To end. Ikaw ba ay may problema? Basta hindi pera. Ikaw ba ay may chika? Basta hindi mema. Ihanash mo na yan sa mga paborito mong friend na dito sa Dear Dear Bex. Bex. Dear Bex, Diba? Habulan galore. Kaya pa. Correct. Happy Wednesday mga bakla. Ano na kayo dyan? Wow. Energy. Oh. Ano na kayo dyan? Happy New Year, di ba? Kahit sa kahit sa totoong buhay ang Toki Japan si bakla. Laban. Happy New Year, di ba nga? Laban. Kamusta ang Sure. iyong week, Bex? Ano, itong week na to is dedicated. Well, dedicated. Wow. And I'm trying my best. Kasi recently ang tulog ko is hapon hanggang gabi. Oh my God. So, Okay. Oo. this week ako nag-start mag-adjust. Kaya antok na ako ngayon Adjust. kasi kaninang 6:00 ng umaga pa ako lumalaban. Ano pa. Okay. So, dapat tulog mo na ngayon. Ganun dapat Mamaya, ang after plan. na to, sleep na agad. Ganon. Pero kaya rin Love naman, it. kinakaya. Ikaw, Bex, kamusta? Alam mo yung nakakatuwa yan sa'yo kasi at least dinidiscipline mo yung sarili mo, no? Kung ano dapat yung tulog mo for the body clock. I'm Ako kasi dahil parang trying. wala ako kasi dahil wala akong parang wala akong parang specific time na dapat matulog. Wala akong Oo. sinaset na ganon. Kasi pag kailangan ko magtrabaho, magtatrabaho ako. Parang natutulog lang ako Oo. for the sake of rest. But there's no schedule when I should be resting. Parang ganon. In Basta fairness, oo. sige, go. Ay, go lang, Bex. Oh. Hindi kasi parang mas madali talaga siya if wala kang work. Mas madaling mag-adjust ang body clock. Ikaw ang dami mong ginagawa in life. Parang, ilan talaga yung totoong work? Ganon. Charing. Oo. Ako nung nag-work ako, ang tulog ko nun is pag nategi na. Ganon. Charing. Gago. Shoot, shoot na yung pag nategi na. Oh my Oo. God. Yun na siya. Kaya nga deserve na na wala ka na doon para mas healthy ka, di ba? Tignan mo, wala Kaya. silang mahanap na kapalit. Charis. Mayat maya ang tawag, T. Parang, Oo na. Hindi naka-move please, on. stop the Ayan. car. Charing. And syempre, thank you sa mga no, sumubaybay sa sa previous episode ng Baxter. Sana na-enjoy nyo yon no? Nauso na naman ng mga profanity every episode pa lang. Bili ng bibig. Tsare. Pero, in fairness, image effort yung editing. Doon may mga papap up ng mga picturette nung Kaya nga, ABS nakita ko Paul. nga. Oo, Uh, na effort, ma'am. Love it. uh, Ayan. well, And very light syempre, lang naman. Charing. no, sa mga sumusuporta sa atin, mga patuloy na sumusuporta, thank you very much. No? True. Sana Happy New masaya ang New Year. Year nyo. True. Putok. Correct. Ayan. So, dahil ito ay Dear Bex episode, tayo ay magmi-mini baklita lang. Hindi tayo masyado mag bonggang-bongga dahil although yung may isang topic tayo dito na medyo madami tayong pwedeng ichika, no? Hanash. Oo, Oo. correct. So, unahin na natin ang pagkamatay ng isang music legend dito sa Kaloka ka. Pilipinas. Hindi ba kalita unahin natin ang pagkamatay? si, si Mamita Pilita Corrales, siya ay namatay sa edad na 85 at wala silang dinisclose na cause of death. Yung, Oo. yung Guys, hindi ako masaya 85. sa pagkamatay ni Mamita. Natatawa lang ako kasi yung entrada ng baklita about Tegi agad. So, Oo. hindi ako masaya. Nakikiramay po kami sa family ni Ma'am Shi. Pero, ayan, siya ang Queen of Songs ba? Oo. Oh. Tapos nakita ko sa isang article, ang chika, ang chika, teka, natatawa ako. Ang chika 125 yung albums na nagawa niya over the Oh, year. taray. So, talagang powerful si Ma'am Shi. Oo. Siya din ba ang Queen of Bending? Charay. Pero di mo doon siya Ayoko. kilala. Oo, sa iconic na Oo, yung pagliliyad.
Oo, pagliliyad, o 'di ba? Tsaka ano very twins talaga sila ni Janine, yung apo niya. Oo, correct, correct, Si correct. Janine Gutierrez. Kasi nung kabataan niya parang gano'n na gano'n din yung fest. So talagang nakuha ni Janine ng jeans ni Mamita. Oo. True. Ayan, there's in power, mamita. Wow, ano na? Ka-close. Oo, 'di ba? Ayan, and syempre sumusunod na ang pinanood mo 'to kahapon, 'di ba, Bex? Ako Tsaka kanina ko lang kanina. pinanood. Okay. Mm. Sino pinanood mo Ayan. kanina? Hindi, I mean kahapon di ako nakanood. So kanina lang ako nakahabol nung day one. So ang Okay. napanood ko pa lang is yung kina Lady Gaga. Yan lang yung Mm. napanood Ito, ko. Coachella And 2025. Yan. correct mga Bex, ayun na nga. So kung hindi nyo pa napapanood, go na kayo sa YouTube now na at pwede naman ninyong balikan ang mga performances na na-miss out Correct. nyo. Ang kinaganda, sa mga, alam naman siguro ng mga Bex ang Coachella, no? So, ito ay music festival na nangyayari sa um, Coachella Valley or Desert sa it's, California. And yung music festival, actually arts and music festival siya. Tapos maraming stages. Ang maganda sa kanila, di sila madamot kasi naka-live yung buong Coachella sa YouTube. Yung main stage and yung iba-ibang stages. So, ikaw na bahala kung anong gusto mong abangan doon. And ano yun eh, kasi Correct. dire-diretso yung mga sets, ganyan. So, kahapon ang pinanood ko ay si Lisa at si Lady Gaga. And then kanina, Correct. pinanood ko hinahintay ko kasi si Charlie XCX. Before si Charlie XCX ay si T-Pain. So, pinanood Ah, ko, in nag-perform fair. si T-Pain? Oo, in fair, aliw. I love Naaliw naman it. ako. All I Okay. do is win no matter what. Ano daw? Ayun. Love. Anong thoughts mo sa performance ni ate mong Lady Gaga? Ako, I love it. She's always been unconventional and it's so theatrical. So, Yes. effort na effort ang production design ni Ma'am Shi at ang pinag-isipan talaga lahat. Even the costume, napaka-intricate. So, happy for her. It's a good comeback na True, true, for true. her pati sa album niya. And take note mga Bex, number 3 na siya ngayon sa Spotify. Actually, last time number 2 siya. Dahil nga nag-boom yung Die With A Smile. Mhm. And then, sumunod na dyan yung iba niyang tracks na nag-hit dun sa bago niyang album na Mayhem. Siyempre, Mm. number 1 pa rin si Bruno Mars kasi ang dami niyang hit songs talaga. So, Yeah. ayan. So, I'm really, really happy for her. At saka, alam mong live si Mamshi, Yeah. Alam mong Mm. live si Mamshi. Tsaka, whenever she performs, it's out of passion. And tsaka may Yes. puso talaga si Mamshi. Hindi siya yung peke, ganun. She's not fake. That's all I can say. I love it. Ang nagustuhan ko yung ang ganda ng pagkakatahi niya nung songs niya na um yung classic songs niya and yung mga kanta niya from Mayhem. Correct. Parang balanse siya kasi parang Correct. aminin natin hindi naman natin masyado alam yung mga bagong songs from Mayhem kasi Hmm. as ano Bago nga pa nga lang kasi. yes, oo. So hindi pa natin siya ganoon kaalam. So maganda yung yung parang palitan nung nakulangan lang ako ng Chromatica. Wala siya kinanta from Chromatica eh. Naghihintay ako Ah, ng Stupid Love or 911. Pero carry naman, effect naman for me. And ang nakaka-lurks dito ay ang trending si Beyonce sa Twitter. bakit? Pero Hindi ko napansin. every year naman yan. Ever since nagkaroon ng Coachella, ay nag-perform si Beyonce sa Coachella, every year na bring up, parang sa kanya na kino-compare. Kumbaga, siya yung naging standard ng pagiging main Mm. stage performer on Coachella. Siya din yung nagpauso nung um, Beachella, yung pinapalitan yung first syllable ng Coachella to Beachella, kahapon Gagachella, Oo. kanina Bratchella for Charlie XCX. So, for me na hindi naman okay, gets ko compare mo sila kasi popstar sila although magkaiba yung atake nila kasi Beyonce yung focused Exactly. Mm. on and actually very simple lang yung staging ni Beyonce. It was just scaffolding ng bleachers and it's about black excellence, it's about HBCU culture. Yung kay Gaga was very theatrical and doon naman magaling talaga si ate. Kaya Oo, tsaka parang artist kasi talaga si Lady Gaga. Kumbaga para siyang masterpiece na painting, ganun ang atake ni Bakla lagi. So, parang yun ko sa kanya. She's an
work of art. Ganun ang Mm. ano ko kay Lady Gaga. Medyo disappointed ako kay Lisa. Parang, Girl, sige, tell me more kasi marami rin akong hanas. Go. para siyang bumubulong. Parang girl, nasa Coachella ka na, nakaasa ka pa rin sa backing track. Parang, hindi ko lang gets yung ano, yung, girl, kumain ba tayo bago nag-perform? Girl, makikita mo ba sa katawan niya, girl? Charay. Anyway, ang masasabi ko lang, Bex, hindi ko pinanood ang entire performance ni Lisa, but I get a glimpse of it from the reels at yung mga short videos ng mga tao from YouTube, from Instagram. And then I already get the feeling na shoot ang ina lip sync na naman to. Parang, alam mo yon parang hindi ba natin kaya mag-live kahit isang kanta lang? Yung gano'n, like Yeah. pasabog ka naman lang ng isa. Parang it's a once in a lifetime opportunity ha na ma-invite ka to perform to Coachella. Parang effortan mo naman, Ziz. Huwag tayong umasa sa visuals, ganun. Kasi talent to eh. Alam mo yun? Should be a Actually, talent. Tell naka-live me. siya. Naka-live siya, pero may backing track siya. Tapos yung feed ng mic niya, sobrang hina. So, parang ang dating, nagli-lip sync siya. Kasi nga, so parang bumubulong si Okay, girl. gets. Na parang, girl, Coachella na yan, no? Nakaasa pa rin sa backing track. Parang ganun. Like, Okay. ang At layo least ano, compared na-share mo to, na ano, na on naman pala yung mic, pero oo, mahina lang ang yes, feedback. oo. Yung parang ano, for me, it's giving ano, insecure siya sa sarili niyang vocals. Parang ganun. Na, hindi niya, parang, Hindi niya wag niyo kaya. masyad, wag niyo masyadong lakasan. Parang ganun yung eksena. Compare dun sa Actually, projection ng boses ni Lady Gaga. My God. correct. Iba, no? Pati yung hinga niya naririnig mo. Kaya Yes, oo. oh, I Oh. mean, wala naman ako, I mean, I don't hate Lisa. I don't either Same. love her. But, sa mga fanatics ni Lisa, no, I hope she learns to embrace herself Mm-mm. kasi may talent naman siya. So, dapat Wag kung tayong ano, talagang ilabas niya, di ba? Show. wag tayo puro asa sa mayaman nating jowa. Charay! Ay, Yun yung jowa ano niya ba talaga yon? sabi, oo, kaya din yata siya nabigyan ng, yun yung ano, mga chika, kaya siya nasa Mga White chika, oh. Lotus. Dahil nga, Oh. ano, parang kilos-kilos nung jowa Earth niya na may-ari ng Louis Vuitton. Ay, totoo ba? May-ari yun ng Oo. Louis V. LVMH, yung tatay nun, yung owner ng LVMH, parang siya yung heir to the ano company, ganong kineso. Ay, ganon. Hindi ba si Farrell ang si Farrell ang creative director? Parang ganon. Tama ba? Si Farrell nga ba? Kasi parang ano siya parang related din siya sa Louis Vuitton eh. I don't know. Anyway, I think men's, ano siya, sa hindi nga men's ba si siya. Pare? Pero hindi Men's siya lang yung owner. Chanel. Hindi ako Men's sure. lang Hindi siya. ko din. Okay. Nagkaroon kasi ng reshuffle lately with the creative directors. So, hindi Oo, ako oo, sure oo. kung nasan ngayon si Gusto ko yung Pare. reshuffling. Hindi Mm-mm. mandaran. So, ayan. Ayan. Moving on. Ito na nga. Medyo ano to. Pinagkakaguluhan din yan online. Ang awayang hindi na natapos-tapos, no? Actually, ang pinaka-anchor nito ay si Claudia Barreto ay kinasal. 25 years old siya sa kanyang jowa Earth and parang ano siya, very, hindi naman kasi showbiz talaga si Claudia eh, no? Parang ano lang siya. Di ba Or, low-key lang siya na tao? Normal na tao lang yeah, siya. oo. Meron lang siyang mga podcast, mga mini projects, pero never naman siya talaga nag-delve into showbiz, yung artista level talaga. Oo. So yung kasal niya, parang hindi naman secret, sobrang intimate lang din. And then, um, parang na-taint yung ano, yung wedding because of Dennis Padilla na parang nasa reception time pa lang um nag-post na siya agad na nabudol daw siya na instead of being the father of the bride, parang naging visitor lang yung eksena niya doon sa kasal, ganun, ganun. And ang the sad thing lang is na inunahan niya pa na si Claudia mismo yung mag-announce na kasal na siya. Parang gano'n na yung people got to know first about the wedding dahil dun sa post ni Dennis na um, very bad light agad. No? So, tapos nagpa-interview na siya kay OG Diaz. Ang dami niyang kwento dun na yun niya dahil
feeling niya nililingon siya ng anak niya. Basta mga gano'n-gano'n. So, very dramatic. And, yun nga. And then, the next, nagpa-interview din si Marjorie, no, na ni-rebut niya lahat ng mga sinabi ni Dennis na, actually, masyadong dramatic for me yung mga chika ni Dennis. And yung kay Marjorie, for me, mas compelling na siya yung nagsasabi ng totoo na Mm. walang mga ganong drama. Parang, ah, yun, very narcissistic lang din talaga. Kasi hindi naman to the first time na nag-post si Dennis Padilla about something sa mga anak niya. Parang every birthday niya, every Father's Day or Pasko, lagi siyang may post na mga ganyan. Na, which is, parang it shows more na kung sino yung dapat paniwalaan nung sa mga gumagawa ng eksenang ganyan. Ikaw ba, Bex? Anong-ano mo dito? Naka-lurks. Ako, ang masasabi ko, tawag nito, kung talagang na, yung genuine si Dennis na magkaroon ng magandang relationship sa mga anak niya despite of, you know, the breakup. Charet, the hiwalayan with Marjorie. Excuse me mga Bex, oh my God. Go lang. Pa-delete na. So, ako ang masasabi ko, very wrong yung laging pinapublicize yung mga feelings. Yes. Mm-mm. Parang kung ako, dapat ano tayo, more of reach out na lang personally dun sa family. Kung may Mm-mm. mga issues na kailangan i-patch, and then kausapin mo personal. Hindi naman kailangan yung social media dyan kasi hindi naman sila involved. Unang-una, Mm-mm. hindi sila involved. Pangalawa, wala namang ibang nakakaalam ng story kung hindi sila-sila lang. Kasi kung Yes. sasabihin niya yung side niya, parang tinatanggalan niya ng opportunity yung family niya na marinig din yung side ng family. Eh, paano kung yung family niya, yung mga anak niya, ayaw naman talaga magsalita? Very Mm-mm. low-key. Kaya dito mo maintindihan kung ba't galit na galit si Julia Barreto sa tatay niya. Hindi mo din siya Yes. masisisi talaga. Mm-mm. And I can also relate to this kasi 'di ba nga yung Mudra Kells ganito din ang Mm-mm. eksena Mm-mm. pero hindi naman syempre hindi naman ako celebrity or what not so hindi kami makarelate din sa issue ng social media na Yeah. hanash. Mm-mm. Pero ganun din yung feeling ko. Pag galit ka, it's really hard to patch things up right away. Mm. Really, it cuts deep. Lalo na pag halimbawang hindi naman sila yung mga Barreto, sina Claudia, sina Julia sila magkakapatid. Hindi sila lumaki na nandiyan yung tatay nila all the time. Mm-mm. Mm-mm. So, I can feel for them. Pag ganun kasi ang eksena, mas lalong lumalalim yung sugat. Kasi Yeah. nandun yung longing mo eh. Nandun yung ano mo na parang anong karapatan mo para pumunta sa mga ganitong event ko sa buhay ko? Eh, growing up, wala ka naman. May sakit ako, nandyan Yes. ka ba? Mm-mm. Mm-mm. Graduate ako, nandyan ka ba? Pwedeng Mm-mm. nandyan, pero alam mo yun, it's always not enough. It will never be enough. Because being a parent, you should always have to be with your children. Kasi dapat ikaw Yeah. ang guidance ng mga anak mo eh. Hindi, it's really hard pag ano talaga, um, pag hindi present yung magulang sa mga anak kasi mas lalo nagkakaroon ng lamat yung relationship. Yeah. Yun. Actually, yun yung operative term. I mean, operative term. Relationship. Yung pagiging magulang at pagiging anak, isang relationship eh. So, parang, how would you expect um to be like, bibigyan ka ng honor o bibigyan ka ng spotlight on the wedding kung wala ka namang relationship na maganda na na-build dun sa anak mo, 'di ba? Parang Exactly. ang nangyayari lang every time nagpo-post ka lang on social media. Tapos Correct. alam mo yun, parang walang relationship eh. Tapos yun actually yung sinabi, may sobrang nagme-make sense yung sinasabi dun ni Marjorie sa interview niya na every time na parang ang pinapalabas ni Dennis is na-brainwash na ni Marjorie yung mga bata, mga gano'ng-gano'ng kineme. Pero every time na may post si Dennis, ang inaatake niya lagi yung mga bata. So parang, Hmm. ano ba talaga, make it make sense. Parang, okay ka pa ba? Nakaka-lurks lang. Hmm. Tsaka ano, Bex, kung ako tatanungin mo, if my mom would, halimbawang kasal man ako, tapos gustong mag-ano ng mother ko, parang hindi ko bet. Mm. 'Di ba? So, buti nga siya, pinayagan siya nung anak niya eh. Mm.
na nandun siya at least present tapos expect mo ikaw pa maghatid sa altar. Are you serious? Yeah, and that's Parang, girl, sobrang valid yung kung oo, kunwari yung sa'yo. Kasi ikaw naman yung ikakasal, ikaw yung nakaranas ng relationship. Ang dami ko pang nababasa online na parehas nung kay Carlos Yulo incident na magulang mo pa rin yung ganyan-ganyan. Wala kasi kayo dun sa lugar. oo, Karamihan pa ng mga nagsasabi ng ganyan, yung mga okay yung pamilya, yung mga walang pinagdadaanan sa family. So parang unless na-experience nyo something like that in your family, parang I don't think you have the right to tell oo, people na parent mo pa din yan. Kasi hindi mo naman na-experience kung paanong pagpapalaki or hindi pagpapalaki yung ginawa oo. nung tao. Exactly. And I would agree with what you said about relationship. Ito talaga ang Mm-mm. operative word dito, no? Kasi, Mm-mm. ah, kung maganda naging relationship, hindi magiging ganun yung output. And then there's a difference between magulang and pagiging magulang. Mm-mm. There's a huge difference. Kasi, okay, in paper, biologically, magulang or daddy niya yan si Dennis. Okay, given na yan. Pero naging magulang ba siya? Dun kina Mm-mm. kina Claudia, kina Julia, and the rest. Naging Mm-mm. magulang ba siya? Naging tatay ba siya? And how? Kasi dun yung nagmamatter eh. And this is what the people are not realizing. Yung makakapalang mukha mag-comment ng kung ano-ano na magulang mo naman yan, ganyan. It doesn't matter. Okay, magulang ko siya, but naging magulang ba siya? Naging Yeah. tatay ba siya? Naging nanay Mm. ba talaga Mm. siya? Kasi if you were to ask me and myself, kasi sasabihin nila, oh, nanay mo nagluwal sa'yo, tapos ganyan ka, bakit galit ka? Hindi ikaw ang lumugar sa posisyon ko para alam mo kung anong Mm. pakiramdam na lumalaki ng walang ganong magulang. 'Di Yeah. ba? Yun Mm. yung nakaka-frustrate eh. So, yung mga ano dyan mga doesn't make sense na nagko-comment dyan, before you comment, you think, mag-isip tayo ng right time Mm. bobonics, ha? True, Nakakaloka empathy. kayo. Wala True, kayong nakaka-lurks karapatan. lang din. Charing. At saka alam mo, ang si Dennis after niya, 18 years na silang hiwalay ni Marjorie and parang tatlo or dalawa na din yung naging asawa niya after Marjorie and may mga Ah, anak din talaga? siya doon. Oh, May mga anak din oh. siya doon. Wala naman siya pinopost about doon. Sa mga yun. Nakikiride kasi siya sa popularity ng mga anak niya. Ayun Gusto nga niya eh. siguro maging artista ulit, pero walang project. Anong gagawin natin, 'di ba? So, huwag tayo masyadong ha. Tapos Gumamit nag-live pa ng ibang yun siya. koneksyon. After nag-live siya. Hindi ko alam Nag-live? kung live or nag-post siya ng story na pinapakita Oo. niya yung mga Basta regalo may niya video. dapat. Oo. Oo. Nakita mo ba yun? Yung regalo Parang niya may dapat kay nakita akong Claudia. ganyan yung sa sa TikTok. May nadaanan ako pero nilagpasan ko na. Is that the cap? Oo, merch niya. Girl, how can that be a gift if it's a merch? At saka dalawang Girl, ano nga yun? Bottled something, mga ganong kineme. Basta, nangangampanya ba siya for election? Ano trip niya? hindi ko alam. Basta, Kakaloka. ayan. Kayo Ang mga Bex, pangit. ano ba ang nyo, take nyo this? Take nyo here on this, issue, no? Kampi ba kayo kay Dennis o kampi kayo kay Claudia at kay Marjorie? Nakaka-lurks lang. Correct. Kung kampi kayo kay Dennis, huwag kayong makikinig dito sa Bex Time. Gusto ko yung May ganong pananakot. may ultimatum. May mga threats. Charing. Oo, true, true, true. Dahil dyan, mag-move on na tayo sa ating letter. Actually, itong letter na to, nakita ko lang ulit on Reddit and it's very timely, lalo na this week, na i-relate natin siya dun sa mga mainit na issue this week. Correct. Ayan, go. Ikaw ba muna? Ako Ay, naman. ay sige, pwedeng ako muna dahil. Go. So, okay, one, two, and go. Ayan, my gay brother adopted a child with his boyfriend. Ayan. They've been together for 17 years. So, sa mata ng batas, ang tatay ng bata ay ang kapatid ko lang. Kahit 9 years na silang nasa isang bahay na mumuhay na pamilya. Nung na-hospital yung pamangkin ko for appendicitis, nasa abroad yung kapatid ko. Yung boyfriend ng kapatid ko hindi pinayagan makita yung bata sa ospital dahil sa mata ng batas, that guy who raised him since he was 2 years old is a stranger. So ako yung tumakbo sa ospital to see my nephew. Nasaktan ako for them. Literal ko berot puso ko. Doon ko na-realize na privilege kami ng misis ko for not having to go through that.
Yan. I think as heterosexual people, it's easy for us to say na demanding sila. Pero having witnessed it firsthand, awang-awa ako sa brother-in-law ko na namutla at humahagulgol out of frustration because he can't see his son. Let's try to understand, tinapos ko na, Bex. Go, go, Let's go. try to understand their point of view. I used to think na the LGBTQ plus community is getting enough naman na, pero marami palang karapatan ang wala sa kanila na meron sa atin. At nakakalungkot na sa tingin ng taong bayan, hindi sila deserve ng equal rights. Yes. So, ko-connect natin yan sa mainit na usapan online ngayon yung tungkol kay Heidi Mendoza na Oo. um, she's running for Senate and sobrang promising niya. Ang pinaka-plataforma niya talaga is good governance and isa siya sa mga um, ano ngang role niya ngayon? Wait lang. So, nagkaroon ng debate yung mga senador and uh, wait lang, balikan ko. Backtrack ako ng konti. So, bali, sobrang bango ng name niya. Essentially, mabango yung name niya. Sobrang promising niya as a parang newbie in the Senate campaigns. And nung nagkaroon ng debate, dun lumabas na she said no to SOGI, she said no to same-sex union, and no to divorce. So, maraming na-disappoint na mga dapat boboto sa kanya. May mga influencers na um, nauna nang nagpahayag ng suporta sa kanya pero binawi nila yon after nun kasi parang hindi pala niya suportado ang SOGI or essentially yung mga LGBT community. And isa sa mga disappointing, kaya maraming na-disappoint is gamit na gamit kasi niya sa kampanya niya yung mga kabaklaan online. Kumbaga dun siya Yes. nagkaroon ng following if to begin with eh. Parang lalo na on TikTok, yung mga kung anong trending na mga kabaklaan ginagawa, parang siya doon, nakikisabay siya. Um so yun, maraming na-disappoint sa kanya and I was one of those. Actually hindi pa naman talaga ako ako kasi pag every election meron akong ah siyempre nagsumusubaybay tayo sa balita, ganyan. Hindi naano ko lang, iboboto ko yan, iboboto ko yan. Pero hindi pa made up yung mind ko. Nabubuo lang yung decision ko kung sino talaga iboboto ko a day or 2 days before the election. Paggagawa na ako ng listahan, dun ko lang talaga pa-finalize. Pero yun, nung nag-no siya sa Soji, parang dun na nag 50-50 na ako kung iboboto ko ba siya or hindi. Mm. So may mga nagalit dun sa mga kila Sasa na ganyan na bakit nyo ibabawiin yung boto nyo sa kanya? Gusto nyo ba manalo na naman yung mga Kibuloy, yung mga sila Natatawa ako dun sa bakit Bongo? binabawi. Bakit wala ba tayong karapatan sa sarili nating decision sa buhay? Yeah, Bakit may efforts oo. doon na bakit babawiin? True. Kakaloko. Tsaka gets ko naman yung point no na parang bumoto na lang tayo ng iba kaysa na naman sila na naman yung manalo. Pero kasi lalo na for the gay community, non-negotiable for us yung Soji. Kasi at the end of Oo, the day, pag nanalo yan, pumasok siya, and then magkaroon ng botohan sa Senado, isa yan sa tapos mga siya isa sa mga magno-no. oo, isa yun sa mga 'Di ba? magno-no. So, Oo. kumbaga, may mga nagsasabi pa selfish daw yung community, yung mga ganyan dahil pang sarili lang yung yung iniisip. Hindi nyo kasi na-experience ma-discriminate and um, Exactly. kumbaga, ang tingin is second class citizen essentially. Parang kami na naman yung mag-a-adjust para lang meron pa ako nakikita doon na sige, huwag niyo iboto para manalo na naman si Robin. Bakit mga bakla ba naglagay kay Robin diyan? Natawa ako doon. 'Di ba? Yung mga bakla nga yung diring-diri doon. And then meron pa akong nakita na tweet na pag si Duterte ba biglang nag-yes to same-sex marriage and SOGI, okay na siya sa inyo. Parang gano'n. Parang ako naman hindi. Kasi hindi naman exclusive dun sa mga issues na yun, yung boto natin. Parang
Kaya naman na-call out si Miss Heidi to begin with kasi promising nga siya. Parang okay siya, ideal sana siya na candidate. Kaya madaming na-disappoint. Pero after naman nun, after nung isang araw na mainit yung ganung usapan, the next day, nag-post si Heidi and nag-apologize siya sa community and parang sinabi niya na naririnig ko kayo and ayun, she said na she's gonna study up about it and make sure na pag if ever man na maluklok siya, hindi siya magno-no sa Soji at sa mga um, parang niya, tutulong siya na i-elevate yung LGBTQ um sa Senado pag pag naipasok siya. Yung gano'n. Oh, Ikaw Bex, sana anong totoo take mo yung here? sinasabi niya, sana genuine Mm. yung sinasabi niya. Kasi kung initially, gano'n na yung ano niya, gano'n na yung take niya about the Soji bill and the likes, most likely, paiigtingin pa yan ng mga magiging makakasama niya. Kasi, alam mo Mm. yon meron kasing mga kasama dyan o mga kaalyado niya na maaaring hindi rin sila, tawag nito, Pabor. sumasang-ayon Mm. o pabor sa Soji bill. So, syempre, mas magkakaroon ng ano yan, ng tawag nito, ng kakampi. Basta parang hindi ako palagay na, Mm. okay, okay, sige, sinabi mo nga, aralin mo. Pero, dapat inaral mo yan noon pa bago ka nagbigay ng Mm. komento na hindi mo susuportahan. Yeah. Kasi, bago ka magsabi ng ng tawag nito, ng side mo, na hindi ko susuportahan tong bagay na to, i-search ko muna para malaman ko, ma-assess ko sa sarili ko, sang side ba ako? Yeah. Is it a yes or a no for me? Pero hindi Mm. niya ginawa yung assignment na yun prior to saying that. Yeah. So, parang for me, ano na yon, parang, ewan ko, isa yun sa mga red flag. So, para sa akin, ano, ewan ko, ayoko, kung ganun lang din. Kasi, parang, ewan ko, hindi ko alam kung paano ko siya bibigyan ng chance. Depende sa At saka for me alternative events na kasi mangyayari. dun sa na yun, sa debate na yun, parang bumingo si ate. Parang no ka na nga sa Soji, no ka pa sa same-sex union, no ka pa sa divorce. Parang, So, ano ano, na? for me, it's giving takot mo block vote ng religious groups. Ganun kasi yun Exactly. eh, di Oo. ba? Parang, Oo. Oo. baka ayawan ako ng mga relihiyoso. So, Correct. inuno ko Ako, yan. nung Pero, nabasa ko din na no siya sa divorce, parang ako, sis, are you in the right mindset? Parang sana ikaw yung nasa relationship na tsaka, no? Para hindi mo payagan yung divorce. So kahit nabubugbog na yan, okay lang sa'yo. Laban lang mm-mm. sa'yo. Sure, sure, Parang sure. girl, I mean, not all relationship are the same. At So, saka sana inisip din niya muna, di ba? Na, madami pang ibang kandidato, guys. May makabayan block na mabubuo mo yung 12 na hindi mo kailangan iboto correct, sa Kibuloy ang mga Tulfo and whatever, no? At saka correct, kasi, correct. gets ko naman na na ang plataforma niya ay good governance. Yung parang malinis na pagpapatakbo ng Pero kasi, hindi porket doon nakaikot yung plataforma mo, isasantabi mo yung mga ibang issues na nakaano mo yun, isinusulong ngayon para maging batas. No? Hmm. Kailangan meron kang mga stand sa mga ganyang bagay. Kasi essentially, pagdating mo Kaya nga, doon, di ba boboto dapat, ka. correct. Kaya nga 'di ba dapat Bex, bago tumakbo, aralin kung ano yung magiging Yes. Mm-mm. plataporma, ano yung makakabuti para sa lahat, hindi para sa iyo na tumatakbo. Kasi yung Yeah. nangyayari ngayon, kung ano lang yung nakakabuti para dun sa tatakbo, yun yung plataporma nila. Mm-mm. Kasi dun sila, True. it's subjective, what can we do? So Mm-mm. parang 'di ba, yan na yun. Ang wini-wish ko talaga, sana si Vico Soto na lang lahat ang role Nadalangan ng tumakbo. nasa government para pasok sa banga. Kasi, Diyos ko, kahit alam mo, willing nga ako na mag-volunteer ng social media kineme niya. For free. Dahil nga sobrang niya, sobrang transparent yung tao and you can see na genuine talaga siya. So, Mm-mm. sana lahat ng tumatakbo katulad niya. Yun. Ayan. So, malapit ng election mga Bex, tayo isip-isip tayo ng wag tayo basta nagpapaniwala sa mga survey dahil Correct. somehow that's manipulated. Ah, meron tayong mga ibang candidates, tingnan natin lahat sila, wag lang yung mga Oo. matutunog, no? Yan. Oo, Tsaka tignan din yung natin yung mga talagang pumupunta sa grassroots. Hindi yung mga tao na meron lang billboard sa EDSA, yan na yung iboboto yes, nyo. Wag po tayong correct. ganun na. Tsaka yung mga party list nako, ayusin nyo yan. As,
Dami kong hanas. Tiyan. May mga party list dyan na, alam nyo na yan, dun tayo sa sa hindi corrupt, ha? True. Yung hindi gagamitin yung pera sa kung saan-saan. Yung pag tinanong mo, anong plataforma mo, sige, lagay mo na lang yan dyan for posting lang naman. Huwag ganun ha. Kasi may Mm. mga kilala akong ganun na dahil for posting lang, kung ano-ano na lang yung ine-embed ng plataforma. Pero pag nahalal, hindi nila gagawin yung pinangako nila or yung plataforma na yon. So mag-ingat Yeah. po tayo at araling mabuti kung sinong dapat Yes. ihalal. Ayan, panghuli na lang no, Ma'am Heidi, nabasa ko yung post mo and I appreciate it. But you still have a few more weeks to prove to us na you deserve our vote. Ayan, so Oo, yun Ma'am lang naman. Heidi, hindi ako galit sa'yo. Basta ayusin mo lang yung pag-aaral mo. Tsaka, ng mga bagay-bagay. Tsaka ayun nga, gaya na sinabi naman, may ilang linggo pa po kayo para patunayan ng sarili ninyo Mm-mm. para mabawi ang namin. Ang True. yes namin. Charis. Correct. Kasi like, yung pag-change of heart mo, hindi yan mali. Tama naman yan, no? So kami din, bigyan mo kami ng chance to change our hearts again. Ayan, so yun. Correct. Meron ka bang meltdown or Jonas Brothers this week? Ako parang wala. Wala din ako this week, pero siguro sa learnings na lang tayo, no? Sige, Ang go. learnings na lang siguro is umaura ka lang. Charot. yung charot. Hindi. Parang nararamdaman ko bubukas yung pinto. Charing. Charis lang. Charis lang. Hindi, wala akong masyadong pinag-iisip ngayon. Basta focus lang ako. And siguro, I always just believe na kung ano yung nangyayari sa buhay mo ngayon, it will connect you to something better na Mhm. related din sa'yo. Kung ano man Mhm. yung ginugol mo sa buhay. So, keep on believing on yourself. Keep on Yes. manifesting things. And bawal ang pagsuko. Kahit na gano'n kahirap, you just live and fight. Ganun. Sabi nga ng isang great philosopher, dream, believe, survive. Starstruck. Starstruck. Ay, Mm. na great philosopher Ding Dong Dantes. Charik. Ikaw ba, Bex? Ang, Meron ka bang meltdown or any learnings that you wala, want to ang, share? learning siguro, um, wala din eh. Bobo. Hindi, yun For the parang, week na ubuso ng learning. hindi kasi doon na napunta, nasabi ko na lahat doon sa issue with Ma'am Heidi na Correct, correct. never mali magpalit ng desisyon. No? Okay lang yan. Basta ang mahalaga, Tama. pinag-aralan mo and hindi basta padalos-dalos yung desisyon. Yung Correct. pagpapalit ng isip. Yun. So, yun Siguro lang naman. overall, for this episode, dapat matuto na lang tayong mag-research, aralin bago maghanas ng mga kung anik-anik. Yun na lang. Mm-mm. Tsaka, maging matalino sa pagboto. Yan ang pinaka-importante. Yes. Alamin Mm-mm. ang mga numero na dapat i-shade sa balota. Mm-mm. Oo. Totoo. At hindi mga bakla ang naglagay kay Robin Padilla sa Senado. Tandaan nyo yan. Correct. And syempre, another episode na naman po ang nairaos ng Bexters. Charet, Dear Bex, for this week at malapit na naman po mag-weekend. Malapit na rin mag-air ito Semana Santa na. So Yes. magnilay-nilay tayo sa mga kasalanan. Charis, at Mm-mm. maglinis, maligo ng holy water. Ems. Yes. Tumawa muna bago magpika. Wow. Ano daw? Sa mga Oo. magpapasyon, isipin niyo yung mga kapitbahay niyo ha, kung okay ba yung boses niyo bago tayo sumabak sa pagpapasyon. Makakaloka Ayan. kayo. True. Time to reflect. Kahit hindi kayo naniniwala sa relihiyong ito, no? Parang use the time na dahil lahat naman magbabakasyon, use the time to like reflect and So, Correct. yun. And syempre, ano to, Bex, i-rate tayo sang 5 stars. Yes, follow nyo na Bexter's Podcast, PKXTRZ Podcast. Always be kind dahil baka maputol na to any. Maraming salamat mga Bex. Enjoy the Holy Week season at sana bumalik tayong refresh and revive. Ano Wow, daw? Revive na rejuvenated. Peggy. O, Oo. rejuvenated. Oo. Dream, believe, survive. Starstruck. Tuloy-tuloy lang ang kaba. Oo. Tuloy-tuloy lang ang kape. Ayan. You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxter's on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast,
Facebook, TikTok, and Instagram. At Bexter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars.